Good morning, magandang umaga po sa lahat. Andito na naman po ang isang umaga natin para sa ating Bible reading. So, kahapon po ng umaga natapos po natin yung 1 Samuel hanggang chapter 31. So, nandito na po tayo sa ikalawang aklat ni Samuel. So, yun nga no. So yun nga, bali ang kwento nga ay sa ating binasa kahapon ng umaga, yung pagkamatay ng hukbo ni Saul at ni Jonathan, ang anak ni Saul at ang ah, best friend ni David. So ito naman yung 1 Samuel, 2 Samuel chapter 1, no. So sabi dito, nang magbalik si David buhat sa matagumpay na pakikipagdigma laban sa mga Amalekita, tumigil siya ng 2 araw sa Sikla. Nang sumunod na araw, dumating buhat sa labanan ng isang lalaking punit ang kasuotan at puno ng alikabok ang ulo. Lumapit ito kay David at nagpatira pa bilang pagbibigay galang. Saan ka galing? Tanong ni David. Tumakas po ako sa kampo ng Israel, sagot ng lalaki. Bakit, ano bang nangyari? Tanong ni David. Umatras po sa labanan ang hukbo at maraming mga kawal ang napatay. Napatay rin po ang mag-amang Saul at Jonathan, sagot ng lalaki. Paano mo nalaman na patay sina Saul at si Jonathan? Tanong ni David. Sinalaysay ng lalaki ang pangyayari. Nagkataon pong ako'y nasa bundok ng Gilboa. Nakita ko pong hinahabol si Haring Saul ng mga kaaway sakay ng mga karwahe at kabayo. Noon po'y nakasandal siya sa kanyang sibat nang ako'y kanyang makita. Tinanong niya kung sino ako. Sinabi ko pong ako'y isang Amalekita. Pinalapit po ako at sabi, hirap na ako sa kalagayan kong ito, mabuti pa'y patayin mo ako. Lumapit naman po ako at pinatay ko siya, sapagkat alam kong hindi na rin siya mabubuhay sa dahilan mabubuhay pa dahil sa kanyang tama. Pagkatapos kinuha ko ang kanyang korona at ang porseras sa kanyang braso. Heto po, dala ko para sa inyo, Panginoon, sabi pa nung Amalekita. Nang marinig ito, pinuni ni David ang kanyang kasuotan, gayon din ang ginawa ng mga kasamahan niya. Tumangis sila at nag-ayuno at nagluksa hanggang gabi, sapagkat si Saul ang anak nitong si Jonathan at ang iba pang lingkod ni Yahweh sa bansang Israel ay nasawi sa labanan. Muling tinanong ni David ang lalaki, taga saan ka nga ba? Sabi. Ako po'y anak ng isang dayuhang Amalekita, sagot nito. Sabi ni David, hindi ka man lang natakot na patayin ang haring pinili ni Yahweh? Kaya't inutusan ni David ang isa niyang kabataang tauhan, patayin ang taong ito. Sabi ni David, iyon nga ang kanyang ginawa, at sa harap ng bangkay ay sinabi ni David, ikaw ang dapat sisihin sa iyong pagkamatay, sapagkat hinatulan mo ang iyong sarili nang sabihin mong pinatay mo ang haring pinili ni Yahweh. Yun ang sabi ni David, no? Dahil dito kumanta si David ng isang awit ng pagluluksa bilang alaala kina Saul at sa anak nitong si Jonathan. Inutos niyang ituro ito sa lahat ng mga mamamayan ng Juda. Nakasulat ito sa aklat ni Jazer. So may kantang ginawa si David para kay Saul at Jonathan, no? Makikita nyo to sa chapter 1, verse 17
hanggang verse 27. Dito, basahin ko lang yung hanggang konti dito sa awit ni David, no? Sabi dito, sa pagpanaw mo, kapatid kong Jonathan, ngayon ako'y nagluluksa, pagkat ikaw ay mahal ko, at sa iyo'y humahanga. Ang pag-ibig na ukol mo sa akin ay pambihira, mahigit pa sa pag-ibig na babaeng minumutya. Ang magigiting na kawal sa labanay na buwal. Ang kanilang mga sandata ay wala na ngayong kabuluhan. Sabi dun sa panghuling awit na ginawa ni Haring David. Sabi naman eto na tayo sa chapter 2. Pagkaraan ng lahat ng ito, sumangguni si David kay Yahweh. Pupunta po ba ako sa isa sa mga lungsod ng Juda? Tanong niya. Lumakad ka, sagot sa kanya ni Yahweh. Saan pong lungsod? Tanong ni David. Sa Hebron, sagot ni Yahweh. Kaya lumakad si David kasama ang dalawa niyang asawa, sina Ahinoam na Jezreelita at si Abigail, ang biyuda ni Nabal na taga Carmel. Sinama rin ni David ang kanyang mga tauhan pati ang kanilang pamilya. Dumating sa Hebron ang mga taga Juda at binuhusan nila ng langis si David bilang hari ng Juda. Nang sabihin nila kay David ang mga taga Jabes Gilead ang naglibing kay Saul, nagpadala siya ng mga tauhan sa mga taong iyon, dala ang pagbating, naway pagpalain kayo ni Yahweh sa kagandahang loob at kabutihan ginawa ninyo sa Panginoon ninyong si Saul. Sabi. Nang siya'y inyong inilibing, kamtan nawa ninyo ang pag-ibig at katapatan ni Yahweh, at ako na may handang gumanti sa inyong kabutihang ginawa. Maging matatag at matapang kayo. Patay na ang inyong haring si Saul, at ginawa na akong hari ng mga taga-Juda. Ayun. Tapos ito naman yung tungkol naman to sa kila Abner, yung sa pinunong tauhan ni Haring Saul. Samantala si Isboset na anak ni Saul ay kinuha ni Abner na anak ni Ner. Pinuno ng hukbo ni Saul. Siya ay dinala sa Mahanaim sa kabilang ibayo ng Jordan. Dooy ginawang hari ni Abner si Isboset upang mamuno sa Gilead, sa mga Asoreo, sa Jezreel, sa Ephraim, sa Benjamin at sa buong Israel. Si Isboset na anak ni Saul ay 40 taon noon at 2 taong naghari sa Israel, ngunit si David ang kinilalang hari ng lipi ni Juda. Naghari si David roon sa loob ng 7 kalahating taon habang siya ay naninirahan sa Hebron. Tapos sabi pa dito, ang hukbo ni Isboset sa pangunguna ni Abner ay lumabas sa Mahanaim upang pasukin ang Gibeon. Ang hukbo naman ni David sa pangunguna ni Joab na anak ni Zeruias ay lumabas din mula sa Hebron. Nagtagpo ang dalawang pangkat sa may ipunan ng tubig sa Gibeon at magkatapat na humanay. Sinabi ni Abner kay Joab, palabasin mo ang magagaling ninyong tauhan at isa-isang makipagtagisan ng lakas sa mga tauhan namin. Mangyari ang gusto mo, sagot ni Joab. 12 sa panig ni David ang isa-isang lumabas at tinapatan naman ng 12 Benjaminita sa pagitan ni Isboset. Bawat isa'y kumuha ng katapat, naghawakan sa ulo at nagsaksakan sa tagiliran.
Sama-sama silang nagkamatay, kaya ang lugar na iyon sa Gibeon ay tinawag na parang ng patalim. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng mahigpit na labanan sina Abner kasama ang mga taga-Israel laban sa mga tauhan ni David. Ng araw na iyon, natalo ang hukbo ng Israel na pinangunahan ni Abner. Naroon ang tatlong anak ni Seruias, sina Joab, Abisal at Asahel. Si Asahel ay simbilis ng usa kung tumakbo. Tuloy-tuloy na hinabol niya si Abner. Lumingon ito at siya ay tinanong, "Ikaw ba si Asahel?" "Oo, ako nga," sagot niya. Sinabi sa kanya ni Abner, "Tigilan mo ako, iba na ang habulin mo," at samsamin ang kanyang dala. Ngunit hindi ito pinansin ni Asahel. Muling nagsalita si Abner, "Huwag mo na akong habulin, Asahel, at baka mapatay pa kita. Kapag napatay kita, anong mukhang ihaharap ko sa kapatid mong si Joab?" Ngunit hindi pa rin siya pinansin nito, kaya't patalikod niyang sinaksak ang kanyang sibat at tumagos sa likod ni Asahel at ito'y namatay, no? At lahat ng nakakita sa bangkay ni Asahel ay napahinto. Gayunman, patuloy ring tinugis ni Abner ng magkapatid na Joab at Abisal. Sabing ganyan. Nang paglubog na ang araw, narating nila ang burol ng Amma, tapat ng Giya, sa daan patungo sa pastulan ng Gibeon. Ang mga Benjaminita ay pumanig kay Abner. Nagbuo sila ng isang pangkat at humanay sa ibabaw ng burol na iyon. Sumigaw si Abner kay Joab, "Itigil na natin ang patayang ito. Wala itong magandang ibubunga. Patigilin mo na ang iyong mga tauhan sa paghabol sa kanilang mga kamag-anak," sabi. Sumagot si Joab, "Saksi ko ang Diyos na buhay, kung hindi ka nagsalita, hindi ka nila titigilan hanggang umaga." Kaya't hinipan ni Joab ang trumpeta at ang lahat niyang tauhan ay huminto sa pagtugis sa hukbo ng Israel at huminto na ang kanilang labanan. So yun, no. At natapos nga, no. Sabi pa dito, pagkatapos ni Abner at ang kanyang mga tauhay magdamag at hanggang tanghaling naglakad sa Araba, tumawid sila ng Jordan hanggang sa makarating sa Mahanaim. Nagbalik naman si Joab at hindi na itinuloy ang paghabol kay Abner. Nang tipunin ang kanyang hukbo, nalaman niyang kulang ng 19 ang kanyang mga tauhan bukod pa kay Asahel. Sa panig naman ng mga Benjaminita, sa pangunguna ni Abner ay 360 ang namatay. Inilibing nila si Asahel sa libingan ng kanyang ama sa Bethlehem. Magdamag na naglakad ang mga tauhan ni Joab at mag-uumaga na nang dumating sila sa Hebron, no? Matinding labanan, ano? 12 sa 12, patay lahat. Tapos naghabulan pa sila, no? Nandito na tayo sa chapter 3. Tumagal ang digmaan sa pagitan ng mga tauhan ni David at angkan ni Saul. Lumakas ang pangkat ni David samantalang patuloy na humihina ang angkan ni Saul. Tapos nagkaroon dito ng sa Hebron, di ba, nanirahan si Haring David, nagkaroon na siya ng pamilya ron, nadagdagan pa ang kanyang mga asawa, nagkaanak siya doon sa kanyang mga asawa doon sa Hebron. Tapos habang naglalaban ang mga pangkat ni Saul at David, si Abner ang kinilalang pinuno ng mga tauhan ni Saul. Minsay pinagsabihan ni Isboset si Abner, "Bakit mo sinipingan si Rispa, ang anak ni Aya, ang asawang lingkod ng aking hari, ang aking ama?" Sabi ni Isboset, anak to ni Haring Saul. Nagalit si Abner sa sinabing ito ni Isboset
Sumagot siya, anong palagay mo sa akin? Isang taksil? Isang lihim na tauhan ng Juda? Hanggang sa araw na ito, tapat ako sa sambayanan ng iyong ama, amang si Saul, sa kanyang mga kapatid, mga kaibigan, maging ikaw ay hindi ko pinagkanulo kay David. Bakit pinagbibintangan mo ako sa babaeng ito? Saksi ko ang Diyos, tulungan sana niya ako upang may sakatuparang ang pangako ni Yahweh kay David, na maalis ang kaharian mula sa sambayanan ni Saul at maitatag ang paghahari ni David sa Juda, mula sa Dan hanggang sa Beersheba. Hindi nakasagot si Isboset dahil sa takot kay Abner. Tapos nagpadala si Abner ng mga sugo kay David sa Hebron at ito ang pinasabi, kanino nga ba ang lupaing ito? Makipagkasundo ka sa akin at tutulungan kitang mapasa iyo ang buong Israel. So gusto na makipagkasundo ni Abner kay Haring David ng mga panahon na yun. Sabi ni mabuting tugon ni David, papayag ako sa isang kondisyon, hindi ka muna makikipagkita sa akin hanggat hindi mo nadadala rito si Mikal na anak ni Saul. Samantala, nagpadala rin si David ng mga sugon kay Isboset at ito naman ang sinabi, dalhin mo sa akin si Mikal, ang napangasawa ko, bilang kapalit ng 100, bali may kapalit dito, no? Gusto pang makuha ni Haring David yung kanyang asawa. Di ba nung panahon na yun si Mikal pinag-asawa, ipinakasal ni Haring Saul sa ibang lalaki, di ba? Kaya pinaghiwalay ni Isboset si Mikal sa asawa nito kay Paltiel na anak ni Lais. Sumama si Paltiel hanggang Bahurim at habang ay umiiyak, ngunit ang lalaki pinabalik ni Abner at hindi na pinatuloy to, no? Nilapitan ni Abner ang pinuno ng Israel at sinabi, matagal nang hinahangad ninyong maging hari si David. Dumating na ang panahon upang matupad iyon. Ganito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa kanya. Sa pamamagitan ni Yahweh, ililigtas ko ang sinabi ni Yahweh tungkol sa kanya. Sa pamamagitan ni David, iniligtas ko ang bansang Israel mula sa kamay ng mga Pilisteo, iba pa nilang mga kaaway. Kinausap din ni Abner ang lipi ni Benjamin. Pagkatapos nagpunta siya sa Hebron at sinabi kay David ang pinagkasunduan ng mga Israelita at ang lipi ni Benjamin. Nang tanggapin ni David si Abner, may kasama itong 20 tauhan. Hinandugan niya ito ng isang salo-salo. Sinabi ni Abner kay David, ngayon lalakad na ako upang handog ng buo ang Israel sa iyong kamahalan, sabi niya ganun. Magpapasakop sila sa iyo at maghari kayo sa kanila ayon sa inyong kagustuhan. At mapayapang pinalakad ni David si Abner. Pero alam niyo ba nangyari? Pagkaalis ni Abner, dumating naman mula sa pagsalakay ang kawal ni David na sa pangunguna ni Joab. Di ba napatay ni Abner ang kapatid ni Joab, di ba? Napakarami nilang samsam na dala. Nalaman agad ni Joab na si Abner ay nakipagkita sa hari at pinayagan nitong umalis ng payapa. Pinuntahan agad ni Joab ang hari, sinabi, bakit po ninyo ginawa ito? Naparito na nga si Abner ay pinakawalan nyo pa. Sabi ganyan, ngayon wala na siya. Hindi ba ninyo kilala si Abner? Naparito siya upang pagtaksilan kayo. Gusto lamang niyang tiktikan ng inyong mga ginagawa. Yun ang sabi ni Joab. Tapos alam nyo bang pinahabol niya yun? Pinahabol niya at hinabol nila si si Abner, no? Naabutan niya yun.
naabutan niya yon at pagdating doon sa may gate ng pasukan, kunyari ay mag-uusap lang sila ng sarili ng tinawag niya si Abner, tinawag ni Joab, pero ang ginawa niya, sinaksak niya at namatay si Abner. At namatay si Joab. Si Abner nga, sorry. Sorry. At namatay si Abner, no, sinaksak siya ni Joab. Inutos ni David kay Joab at sa lahat ng kasama nito na punitin ang kanilang mga damit, magsuot ng panluksa bilang pagdadalamhati sa pagkamatay ni Abner. Pati ang Haring David ay nakipaglibing din. Nang si Abner ay ilibing sa Hebron, umiyak ng malakas ang hari at ang mga taong bayan. Ganito ang awit pagluluksa ng hari. O Abner, dapat ka bang mamatay gaya ng isang tulisan? Ikaw naman ay malaya at walang gapos ang mga kamay. Ang paamoy na may hindi nakatanikalaan, ngunit ikaw ay namatay sa kanya, sa kamay ng mga tampalasan. Pagkarinig nito'y muling tumangis ang mga tao. Hinimok nila si David na kumain, ngunit ayaw nang kumain ni David, no? Isinumpa ko, hindi ako kakain, sabi ni Haring David, hanggat hindi lumulubog ang araw. Ang mga tao'y sumang-ayon sa kanya. Tapos sabi ni noon nalaman buong Israel na walang kinalaman, nalaman na ng buong Israel na walang kinalaman ng hari sa pagkamatay ni Abner. Sinabi ng hari sa kanyang mga alipin, hindi ba ninyo nalalamang isang dakilang pinuno ang nawala ngayon sa Israel? Kahit na ako'y hari, nanliit ako at kinilabutan sa kasamaang ginawa ng mga anak ni Serulas. Hindi ito maatim ng aking kalooban. Parusahan nawa sila ni Yahweh. Sabi gano'n. So yun napakalungkot kasi gusto ng sumanib ni Abner kay Haring David at ibigay ang hukbo ng Israel. Pero dahil nga sa galit ni Joab, pinatay niya si Abner, no? So nagluksa ang mga tauhan ni Haring David ng panahon na yun. So nakakalungkot, tayo rin naman, marami rin tayong mga malulungkot na nangyayari sa buhay natin, pero sa kabila nun, isipin pa rin natin yung mga magagandang pangako ng Diyos sa atin, yung magagandang nararapat pa rin ang ating isipin at iayos sa ating mga buhay, hindi porke may nangyaring masama na rin ang igaganti natin, masama na rin ang ating iisipin. Hindi tayo dapat maging ganun kasi may Diyos naman tayo na handang makinig sa atin, handang maggabay sa ating lahat, So dapat sa kabila ng mga pangyayari sa ating mga buhay, lalo-lalo na ngayon, maging matatag tayo, maging malinis ang ating puso't isipan sa mga bagay-bagay na dapat nating isipin, ikilos, sabihin sa ating kapwa, at gawin, lagi lang tayong manalangin at humingi ng tulong at gabay sa ating Diyos na buhay. Handa siyang makinig sa atin. At samahan niyo ulit ako sa ating panalangin ngayong umagang ito. Tayo magsiyoko lahat. Ama namin sa langit, marami pong ulit salamat sa iyong mga salita na aming narinig na naman ngayong umagang ito. Sa iyong mga salitang makapangyarihan upang kami ay patatagin sa aming pananampalataya, O Diyos. Sa iyong mga salita na nagbibigay buhay, kaalaman at karunungan sa amin lahat, nagbibigay ng katagumpayan sa bawat isa sa amin, O Diyos. Thank you, Lord, sa iyong mga salita, O God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, sa amin din ngayong nararanasan, Lord, bigyan mo rin kami ng katatagan, tamang puso't isipan, O God, upang mag-isip lamang kami ng tama, malinis, maganda sa aming kapwa, O God. Ganon din ang ibigay mo sa aming sa aming presidente, sa aming mga senador, O God, sa aming mga barangay captain, O God, sa lahat, Lord, sa pamahalaan, sa aming mga tao dito, kami lahat, Lord, gawin mong malinis ang aming puso't isipan upang mag-isip kami ng tama
at naaayon lamang sa inyo, O Diyos. Tamang pagtulong sa aming kapwa, O God, ang iyong igawad sa bawat isa sa amin. Yung ways, Lord, yung tamang iyong kapamaraanan lamang ang aming gawin at isipin araw-araw, O God. Ikaw lagi nawa ang manguna, O God, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O Lord. Ikaw na po lagi ang bahala sa amin, O God. Alam ko po na inaayos mo na ang aming mundo, O Lord, at inililinis na ito sa anumang masama, gawain at virus na umiikot sa aming mundo, O God. Alam ko po yan at we claim it, Lord, na inaayos mo na ito, O God. In Jesus' name, O God, magiging maayos na ang lahat, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Dalangin ko rin, Lord, na bigyan mo kami ng sapat na kalakasan lagi, Lord, kaligtasan, kagalingan sa lahat na may karamdaman, O God, at kaayusan ng aming mga buhay ulit. Alam ko matatapos na ito in Jesus' name at makakapamuhay na kami ng maganda, maayos, masaya at tagumpay ulit, O God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, O God. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ng aming Panginoong Kristo ang aking panalangin at ang lahat ng mananalangin pa, O God, ay tagumpay na, O God. Thank you, Father God in heaven. Thank you, Jesus, sa iyong pagmamahal at buhay na ibinigay sa amin. Salamat, Holy Spirit, sa pagsama mo palagi sa amin araw-araw. Thank you, Lord. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasambat, dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Salamat po muli sa umagang ito. Mabuhay po kayo. Samahan niyo ulit ako sa aking mga susunod pang Bible reading. Salamat po. Magandang umaga po. God bless po sa lahat. See you po ulit bukas. Salamat.